Lahat po ng issues na napagdaan mo, why do you keep on continuing to, what made you want to continue hanggang dulo? Do I have a choice? I had to vindicate myself. Not for me, but for my children. Hindi ako pwedeng magkwento na loser ako. That's not me. Sabi nga ni General Vargas, backing down, that is very unmaranta. And because it is the right thing to do, I have to uncover it, expose the side of it, the truth side of it, because I will, if I keep my silence, then the truth will burn forever. Hindi na yan lalabas. Kung umatras ako sa ating muna, hindi ako lumaban legally, baka nakakulong pa kami lang eh. Kasi some of the supposed witnesses were very aggressive, but nung na-realize na nila na we were ready to confront them head on, sige, huwag kayo ito. Mag-debate tayo. Even the prosecutors. I can remember one name. Prosecutor Hazel Dicena. Almost my name. Very aggressive. Quoting many jurisprudence and many statements coming from the special forces. None at all. Walang na-conclude ko. Kasi hindi naman totoo. So, the way to uncover it is to meet it head on, engage it head on. That's how to do it. Well, as far as I'm concerned. Thank you, guys. Next question natin is from Oski. Hello po, congrats po sa lahat ng buo ng movie. Excited po akong mapanood. So, yan ang question po kay Ma'am Edita Eduaya. So, ano po ang nabulog sa iyo na isa na isa yung buhay ni Colonel Hansel Maranta? Ano ang nabulog sa iyo na isa na isa yung buhay ni Colonel Hansel Maranta? Galit? Motivation also. Kasi nung dumating siya sa Davao, everyone, you know the situation na nila before, right? So, nag-unang meeting, nung nag-post na yung mga staff ko sa Newsline, kasi ito, dugo, lumalabas. Sabi ko, bakit ka na-judge? Hindi galit sa kanya. Galit sa, bakit ganito? Kalalapak pa lang ng tao. Bakit naging judgmental tayo? So, wala rin akong balak makipagkita. Pero hindi ko nabash agad eh. Berdugo, mga tayong tao, yun ang lumalabas sa Davao face. You can see it now. Kasi dumating siya, may crisis sa, di ba, sa Davao. So, nung dumating siya, bago lang tinanggal, yung regional director, dahil naulog yung operation dun din. July 10 yung birthday niya. Parang days after his birthday, dumating siya. Kasi yung galit na, yung feeling mo as a journalist, diba, na yung signature mo, ang dami niya nabash, diba? So, bakit ganito? Galit ka dahil hindi pa alam ng puti kung sino ang tumating sa Davao, na na-judge na sila. Galit ka dahil nag-a-appeal sa sinasabing mga bayaran kayo ng media, mga bias kayo. So, dumagdag sa galit ko na, ano ba talaga ito? So, kinalagal ko siya. Yung first meeting namin was, yung dyan, si Colonel Comey na sabi niya, mga elite, si Colonel sabi ko, hindi po. At sabi naman niya, hindi po. That was it. The following day, nagkarkala na kami yung dalawa. Alam ko naman, siya na intelligence officer. So, the next thing which happened, na nakikita-kita na kami sa site. Tapos, nung
na judge galing sa media dahil mag-a-attack na naman ito sa bayaran, bias, di ba? So, yun yung paano ko i-balance na as a journalist na hindi naman po kami lahat ganun. Naging judgmental kayo. But, ganun yung galing na how to tell the truth. Ito yung sentiment ng people of Davao. How to tell the truth. Ito yung ito nangyari sa media in person. How do you cleanse all this as a journalist? So yun yung naging motivation. Follow-up question. Sa dami ng controversy na tinalakay sa pelikulang ito, alin ang pinakamahirap balikan? Context. Mahirap balikan. Legality. Kasi yung mahirap balikan, I can tell you sa yung Batangas Operation Production. Kasi naging malaking issue. Walang nare-report sa publiko. Ang hirap nun. At saka, yung recollection ng ni Colonel Mayamis, ang ni Colonel Calixto at ni Colonel Mayamis, at saka yung narration sa General Balanta, yun yung banking ko eh. So I need to stay in Batangas for about 5 days sa San Pascual. Tapos narinig ko lang, totoo yun, ito yun. Paano ko iba? Paano ko ipagtagpi-tagpi? Mahirap balikan kasi wala siya sa kasaysayan. Yung nakatatak sa isipan ng mga Batangas, especially sa San Pascual. Kaya ang hirap ng eksena na yun. Tapos yung pinakapunsa yung panatawa, patay na. So kung sasabihin mo na, despite yung balance, fair and balance na documentary, wala kang sa likod mo. Kaya yung naging bounding ko, yung 67-year-old na matanda na nakausap ko. Yung pinakamahirap balikan kasi wala ka sa kasaysayan. So yun yung did I answer you? Yes. Okay, for the last question na lang po, for everyone na lang. Kasi di ba yung pelikula diba for the misconception, mga wrong news, mga accusations na, sa ngayon po, meron na po bang naiisip, everyone from the in front of us, na paraan para labanan dito mga context ng mga fake news and everything. Anyone can answer? Sa lahat ng eksena, paano nila labanan yung nangyari. As far as sinalmatan, ang sinasabi naman niya is, napaka-forgiving na because he's getting out of the PNP. He offers his hand for forgiveness. So wala lang, yung misconception na sinasabi is just airing out naman, na ito yung nangyari sa akin. So, kung makita mo naman na despite all these misconceptions, these are the reality which they are projecting, diba, within the documentary frame. So, yun yung naging, the documentary, to some degree siguro, na napakita nila yung hindi nakita ng iba. Ako ba, sir? So, you can see the frame din, na wala na yung vindictiveness. Siguro yung pain na doon, hindi mo ma-erase sa kanila. Pero the vindictiveness, hindi na kasi he's been reaching out to the families of from 1999, from the first kill to the Black Shark operation, to Atimona, to Valle Verde, sa families ng kay Teres, sa KOTC. So, siguro Ate Sunset, nakikita ko na napaka-forgiving na, nag-cleansing na rin siya kasi ayaw na din niya na, siguro ayaw na niya, he wants peace, no? He only has 89 days left. So, yun yung nakikita ko na wala siyang, the pain is slowly easing, and he opens his arms for inner peace. Yun yung nakikita ko sa Kung yung misconceived dun sa sinabi kong forgiving masyado well, sabi ko sa pelikula, sometimes it's lonely to
your side to cross-serve with me. Ang message ko ay huwag kayong mag-assume na hindi ko kayo masusulatan. That's my message. I am forgiving, but don't assume when you cross-serve with me na hindi ko rin kayo masusulatan. Para mawala yung ganung situation, dapat this should not be a malice attempt nor bad intentions na pwede mo ibato sa kapwa mo para hindi tayo umabot sa ganung sitwasyon. Yun, thank you so much everyone.